So hello mga Tujis, welcome back ulit sa episode 2 ng Usapang Paa, Nike React Rejuvenate versus Adidas Yeezy Foam Runners. So itong episode na to is Clog Wars, kung ano ba talaga mas comfortable dito sa dalawa. Unahin muna natin ng Adidas Yeezy Foam Runners. Ganito nga pala itsura ng box niya. Simple lang, walang ka-design tapos nandito lang yung tag sa labas. Ayan. So pag binuksan natin, may kita nyo yung foam nakalagay. Ayan. Ngayon kunin na natin. Actually, ito yung pinakauna kong Yeezy Foam Runner. Sinubukan ko lang talaga siya. Para ako nawiweird doon kasi tignan mo yung tsura niya naman. Para siyang pang alien shoes ba? Ayan. Tignan nyo. Ang pangalan nga pala nito is MX Granite. So, hindi ko alam ibig sabihin ng MX. Sa tingin ko mix ata yung additional knowledge. Alam ko ata ito na yung pinaka-last na Yeezy Foam Runners na nirelease yung ganitong colorway. Kasi nga wala na nga si Kanye sa Adidas yung collaboration niya. Nag-stop na ata nung 2022, correct me if I'm wrong. Ayun, na-convince ako kasi parang may nabasa ko, yun nga daw, comfortable siya suotin. So, I gave it a try. Hindi totoo yan. Ayan. Nabili ko nga lang pala ito way below retail price. So, kung makikita nyo, marami siyang holes. Meron dito sa medial side, sa toe area niya. Then, meron din dito sa gilid. Masasuggest ko lang dito kung gusto nyo suotin, pag medyas kayo, sa part na to, yung sa ankle nyo, pag sumasayad siya dito, baka magkapaltos kayo. Sa sizing, true to size lang kayo. Kunyari, pag size 7 kayo sa sapato, size 7 kunin nyo. Wala nga lang palang half sizes to. Kunyari, pag 7.5 kayo or 8.5. Pag 7.5, kunin nyo 8. 8.5 kayo, kunin nyo 9. Ayun yung masasuggest ko. Nyo ba, nag-iba yung mold nitong Yeezy Foam Runners. Hindi talaga ganito itsura niya. Meron pa akong isang Yeezy Foam Runners. Ayan. Ito yung isa kong Foam Runners. Ang pangalan naman nito is MX Cinder. Meron siyang hints ng blue sa toe box. Dark, color black, tapos brown. Na camouflage yung sinasabi ko kanina na iba na yung molding nitong Yeezy Foam Runners. Makikita nyo, yung toe box nito versus toe box nito, ito, pointy. Tapos ito para siya concave na siya, ganyan. May pagkakaiba siya sa feel pag nasuot mo na. Ito, medyo may kasikipan para sa akin dito. Medyo may kasikipan siya dito. Pero yung haba, ayun, hindi naman magaganon yung toes mo pag sinuot mo siya. Relax na relax yung toes mo pag ito yung suot mo kasi nga siya palapad. Ito, patulis. Ayan. Ang kaiba niya rin, napansin ko dito, is yung itong hump niya dito sa harap, and medyo flat na siya. Katulad dito sa taas na to, parang kitang-kita yung parang umbok niya. Ayan. Tingnan natin yung comparison nito. Medyo may pagka-flat ito. Tapos versus dito, ayan, makita mo talaga yung hump. Ito mas halata, ito hindi. Ito mas malambot to para sa akin. Oo, mas malambot ito kaysa dito. Ito nga pala yung sa bottom nila, ayan. Pares lang din naman. Traction point mo pag naglalakad ka talaga. So, hindi ko pa naman natatry ito sa mga basa-basa. Yan ang ating review sa Yeezy Foam Runners. So, next naman is itong Nike React X Rejuvenate. Buksan na natin. Sabay pa sa pagbukas. Ayan. So, a bit background. Itong Nike React X Rejuvenate na to is made siya for athletes after playing basketball. Para siyang recovery clogs. Ganun. Purpose ito para mag-relax yung paa mo after mo maglaro. At saka merong reason kung bakit talaga marirelax paa mo dito. Ang colorway nga pala nito is spruce light silver. Ayan. Para sa akin, white siya. Ito lang ata yung silver na part. Ayan. So, sa Nike React X Rejuvenate, akala mo isa lang siyang buong clog. Pero hindi. Makikita mo may hati siya dyan. Ayan. Yan. Ito yung pinaka-sole niya. Hindi ito madumi, talagang ganyan yung kulay niya. So, makikita nyo dito kung sa malapitan. Parang may foam siya dyan. Oh. Ito yung React X ata na technology ng Nike. Ayan, ayan, nakikita nyo kumikinang. Ayan. Tapos, meron siyang traction point para hindi ka madulas. Nakita ko ito, nagandahan ako sa itsura niya. Wala tong resale price. I mean, kasi kahit pumunta ka sa Nike app, may kita mo makaka-order ka rin nito na discounted price. So, ayun. Ito naman, nabili ko sa tao. Tapos nabili ko pa siya ng way discounted. So, kaya kinuha ko na. Pag sinuot mo siya, ginalaw mo yung toes mo, nararamdaman mo yung lambot niya dito sa taas. Ayan. Sa unang bili mo, medyo may kasikipan dyan sa part na to. Ayan, dito. Sabi naman nila may break-in period daw to. Pag sinut mo siya ng isa, 2 beses, ganun.
luluwag na din, magte-take form na siya dun sa paa mo. So sa usapang sizing naman, ang kukunin mo dito is true to size lang. So Nike size mo is size 7, go for size 7. Marami ring colorway ito. So, kung mga nasa 11 colorway siya, kung wala kayong mabili mismo sa store, pwede kayo umorder through Nike app. Para sa akin, ang mas pogi sa paa ito. Napaka-slick ng design niya. Mukha lang siya mataba dito sa video natin. Pag sinuot mo na, maganda yung fittings niya sa paa mo. Yeah, boy. So, ang tanong, ano mas pipiliin ko sa clogs na ito? Sa Yeezy Foam Runners, tapos dito sa Nike React X Rejuvenate. Mas pipiliin ko itong Nike React X Rejuvenate kasi napakalambot niya sa paa. Then, madali siya pormahan. Ito naman, alam mo yung ano niya, pagka-stylish niya. I mean, okay din naman yung itsura para sa akin. Pero ayun, hindi lahat ng tao magugustuhan yung itsura nito. Ito yung panalo when it comes to comfort and looks. So, kung panglalakad nyo, pwede, pambahay, pero wag nyo nga lang ipanlaro. Pwede nyo siguro pantakbo rin. Takbo lang, pero hindi naman yung parang ano ka, magre-racing or magmamarathon. Pwede na rin to. Sana may natutunan kayo sa review and comparison natin ng Nike React X Rejuvenate and Adidas Yeezy Foam Runners. Ulitin ko nga ulit, kung wala sa store, pwede sa mga marketplace and Nike app. Maraming colorways pa. Tapos, comfortable. So maraming salamat sa panonood. Till next time ulit mga 2J sa Usapang Paa.